kaibigan, magandang araw. Welcome and welcome back dito sa ating YouTube channel. It's me again, Mary Ann Bonbon, and for today's video, sasagutin natin ang ilan sa ating mga friends na nagtatanong kung ano-ano nga ba yung mga qualifications para makapaghanap ng trabaho sa online. Okay? Yung pagiging isang freelancer, mga kaibigan, ay wala pong mga qualification. Okay? So, wala silang hinahanap ng mga diploma, mga TOR, or mga grades po natin. Okay? So, dito ay ang kagandahan ng dito, dapat meron tayong skills pagdating sa online jobs at pagiging isang freelancer dahil magagamit po natin yan. Dahil sa ngayon, sobrang dami po nating makakompetensya. Hindi lamang po yung mga Pilipino, maging ibang lahi, ay ang kanilang mga unang-unang trabaho ay ang pagiging isang freelancer. Kasi diba, pag sinabi natin freelancer, ibig sabihin, ano ba yung mga tumatakbo sa mga isip ninyo pag sinabing freelancer, mga kaibigan? Alam niyo, dati ako naguguluhan din. Marami akong mga pinapanood ng mga video. Ano ba yung trabaho ng freelancer? Paano ba kumikita ang freelancer, di ba? Kaya habang tumatagal, medyo nai-excite ako doon sa aking mga napapanood na maganda pala ang pagiging isang freelancer. Kumbaga ay flexible time. Kumbaga, hawak mo ang oras mo, unlike sa mga nag-o-opisina, di ba? Halimbawa, sa government offices, sa private offices, magtatrabaho sila na 8 hours a day. So, 8 hours a day na yan, di ba? Sobrang stress ka, tapos marami ka pang pinagkagastusan. Bakit? Kasi syempre, mamasahe ka, mabayad ka ng iyong boarding house, yung pagkain. Pag isa kang freelancer, syempre sa bahay ka lang magtatrabaho at hawak mo pa ang oras mo, kasama mo pa ang pamilya mo. O, diba? So, ganun kaganda kapag isa kang freelancer, mga kaibigan. So, for today's video, eto, sasagutin na po natin yung mga ilan sa mga katanungan ng ating mga kaibigan. Okay? So, ang dami po kasi ng mga friends natin na nagtatanong, magkano daw po ba yung potential income ng isang freelancer at ano-ano nga daw ba yung mga requirements dito. So, sa pagiging isang freelancer, mga kaibigan, hindi kailangan nag-graduate ka. Halimbawa, kahit graduate ka lang ng high school, as long as marunong ka sa mga administrative tasks. Ano-ano nga ba itong mga administrative tasks na ito? So, ito yung mga parang basic lang, mga kaibigan, na nasa opisina ka. Kailangan ay marunong ka sa mga scheduling management, marunong ka sa bookkeeper, marunong ka sa creating documents or creating PowerPoint presentation, logo making, scheduling, parang mga ganun lang. Kasi yung mga administrative tasks ng mga kaibigan, yung basic lang na ginagawa natin sa mga opisina, pwede nating aralin at pwede nating i-apply as a freelancer at virtual assistant. Kasi pag sinabing virtual assistant, napakalawak ng ibig sabihin ng virtual assistant. Maraming mga trabaho na maaari kang tawagin virtual assistant. Yung pagiging isang transcription, product listing, product research, typing, marami. Sobrang dami, mga kaibigan. So, yung kailangan na po natin, talagang aralin po natin yung mga possible na magagamit nating skills para tayo ay makapaghanap ng trabaho, work from home, at sa mga gusto pong maging isang freelancer. Okay? So, sana po ay nasagot natin yung ating mga kaibigan na mga nagtatanong kung ano ba yung mga kailangan na mga requirements sa pagiging isang freelancer. Hindi po kailangan, once again, nuulit po natin hindi po kailangan na kayo po ay graduate, basta kayo po ay merong skills sa computer at basic administrative tasks. Pwede po kayong mag-apply sa mga work from home, mga kaibigan. Okay? So, sa mga next video natin, tatalakayin natin kung alin ba sa mga website yung magandang applyan at recommendable para sa inyo. Okay? So, sa mga beginner dyan na kagaya natin, ituturo po natin yun sa inyo step by step dito po sa ating vlog. So, kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag pong kalimutang click on subscribe button, pati na rin po ang notification bell. At i-share mo na rin ang video na to para mas marami pang matuto. Salamat! See you on my next video. Bye!